Magandang umaga sa inyong lahat. Halina at makibahagi sa General Parents Orientation ng Crucelicas High School para sa School Year 2020-2021. Para sa pambungad na pananalita, narito po ang napakasipag na punong guro ng paaralan, walang iba kundi si Dr. Pedro S. Caigoy. A pleasant morning, everyone. I would like to thank everybody present in today's engagement, most especially to our beloved parents. Batid po namin na matagal na kayo naghihintay ng school orientation. Marahil sa pabago-bago ng ating community quarantine at sa paglipat ng school opening from August to October, ito po ang dahilan sa pabago-bago ng schedule ng ating school activities. Due to this pandemic affecting the studies of our children and in observance of protocols, we adopt distance learning modality. To become successful in implementing this modality, kailangan po namin ang inyong suporta sa pag-aaral ng inyong mga anak. Bilang punong guro ng ating eskwelahan, tinitiyak ko sa inyo na ang ating mga guro ay may kasanayan na at nakahandaan na sa pagbubukas ng klase sa October 5. They are already equipped with necessary skills and competence to deliver quality education. Nais po namin ipaalala na ang pagdalo ng ganitong okasyon ay isa sa mga responsibilidad ninyo upang malaman ang mga kaganapan sa ating paaralan, lalo't higit na sa pandemic tayo ngayon. Ang mga guro po ay hindi pinapayagan na mag-conduct ng home visitation kung kaya't kayo po ay makikipag-ugnayan sa mga teachers. Ginawa po natin ang ating orientation sa pamamagitan ng YouTube channel upang sa ganon mapanood ng ibang magulang na walang time ngayong araw. Subalit, sa mga susunod na pagkakataon, ako ay nakikiusap na bigyan ng oras at pagpapahalaga ang mga ganitong okasyon. Isa itong paraan para maipadama ninyo ang suporta sa pag-aaral ng inyong mga anak. Ipinapaalala ko rin po na pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ng ating tagapagsalita. Napakahalaga po na malaman ninyo ang kasunduan sa pagpapahiram ng tablet sa inyong mga anak at iba pang mga concerns. Sa mga karagdagang tanong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa advisor o sa mga guro ng inyong mga anak. Have a great day, everyone. Good morning. Narito po ang enrollment status ng ating paaralan sa kasalukuyan. Ngayon naman ay tunghayan natin ang mga policies and guidelines ng paaralan mula sa ating school registrar na si Ginang Remedios R. Belen. Debit Order No. 54 Series 2016, June 30, 2016. Guidelines on the Request and Transfer Learner School. Scope of the policy: to establish standard processes and protocols in the request and release of learners Form 137 and Form 138 in all schools and schools division offices nationwide. Definition of terms: LRN, Learner Reference Number. LIS, Learner Information System. SF10, Form 137 or Permanent Record. Permanent School Learner's Record showing the historical, academic, and co-curricular record of the learner. SF9, Form 138 or Report Card. Document showing the academic performance of the learner in a given school year. Receiving School, the school requesting for the permanent record of a transferring learner. Originating School, the school releasing the permanent records of a transferring learner. Policy Statement: the department hereby establishes the standard processes and protocols in requesting and releasing of learners' school records. Mechanisms: adheres to the DepEd's vision, mission, and core values and subscribes to the principles of
free quality basic education, transparency and accountability, accessibility and timely release of learners' school records, security and confidentiality of learners' records. Guidelines on learners' school records. Learners and or their parents or guardian are not allowed to hand carry the permanent records to the receiving school. Status of students at the end of the school year. Promoted. Status of a learner who has achieved a final grade of at least 75% in all learning areas. Conditionally promoted. Status of a learner who did not meet expectation in at least 2 learning areas. The learner must pass remedial classes before the opening of the next school year in order to be promoted to the next grade level. Retained. Status of a learner who did not meet expectation in at least 3 learning areas. Transferred out. Status of a learner who transferred to another school or else program within the school year. Dropped out. Status of a learner who left the school and did not complete the full term of reasons other than transferring to another school, else program, and death. Accelerated. Learner was assessed and qualified for the higher grade level for the next school year. Death. Learner is declared clinically dead. Transferred to ALS. Learner has transferred to the ALS or ALS program. Other issues and concerns for both junior and senior high school. Unsettled accounts from private schools. Under Debit Order number 88 series of 2010, they will have to settle their accounts with a private school so that they can get their credentials. Without these, we can only give a certification for the grade levels they completed in debit schools. The school principal must conduct a special meeting with the parents of students with issues on unsettled account and explain the provisions of Debit Order number 88 and remind them of their obligation to settle their account in private schools. They cannot get their complete Form 137 unless they resolve the core of the problem. What they can get is a certification that they completed a grade level. Students, pupils who studied in school operating without permit. Debit Order number 22 series of 1998 paragraph 2A. The Philippine validating tests are intended to validate learnings acquired by students or pupils who studied in school operating without permit. These tests are given in order not to jeopardize them having studied in the schools and paid all the necessary fees but were not properly informed of the status of the school. Senior high school. For grade 11-12 learners who failed a unit set of competencies must be immediately given remedial class. They should pass the summative assessment during their remediation to avoid a failing grade in the learning area subject. This will prevent students from having back subjects in senior high school. However, if the learner still fails remedial classes, he must retake the subjects failed during the summer or as a back subject. Guidance teachers, career advocates must provide support to the senior high school student for his/her choices in the senior high school tracks. Summative assessments are also given during remedial classes. These are recorded, computed, weighted, and transmuted in the same way as a quarterly grade. The equivalent grade of the final grade for remedial classes is the remedial class mark. The final grade at the end of the school year and the remedial class marks are averaged. This results in the recomputed final grade. If the recomputed final grade is 75 or higher, the student is promoted to the next grade level. However,
Students will be retained in the grade level if their recomputed final grade is below 75. Status of learners at the end of the school year. End of school year status, senior high school. For first semester. In school. Learner who are still in school. As the last day of classes. No longer in school. Learner who left school before the end of the semester. For second semester. Completer. Learner who completed and satisfied requirements in all subject areas. Incomplete. Learner who failed in one or more subject areas. No longer in school. A learner who left school before the end of the semester. Regular. A learner who completed satisfied requirement in all subject areas both in first and second semester. Irregular. A learner who did not satisfy complete requirements in one or both semesters. Grading system. The school will be implementing the existing grading system as stipulated in Deped Order No. 8 Series 2015 until such time the Department of Education releases a new set of guidelines for a new grading system. Para sa mga grades 1 to 10, ang mga components para sa grading system ay written work, performance task, at quarterly assessment. Para sa mga subject areas ng languages, AP, Araling Panlipunan o ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao, ang written work ay may 30%, ang performance task ay 50% at ang quarterly assessment ay 20%. Para sa subject area naman ng Science and Math, ang written work ay 40%, performance task 40% and quarterly assessment 20%. Para naman sa subject area ng MAPE, EPP or TLE, ang written work ay 20%, performance task 60% at ang quarterly assessment ay 20%. Distribution of grades. Grades will be distributed quarterly. It will be done through the following methods. A digital copy of the card will be sent through parents. Printed or photocopy of the card will be included in the learning packets. Kung ay may mga katanungan patungkol sa usapin ng registrar, maaring mag-email sa 305353knlhs@gmail.com o kaya naman mag-iwan ng mensahe sa Cruzanegas High School FB page nang may nakalagay na Registrar Matters. Maaring tumawag o mag-text sa Registrar's Hotline 0975-398-3581 ng Lunes hanggang Biyernes mula umaga ng alas 9 hanggang alas 4 lamang. Sa bagong taong pangpanaroan, ang Cruzanegas High School ay magkakaroon ng dalawang learning modalities. Ang una ay ang blended, ang pangalawa ay ang modular. Ang blended learning ay gagamit ng Google Classroom, Google Meet, at self-learning modules na nakabase sa MELC mula sa DepEd. Ang blended learning ay mayroong dalawang interaksyon. Una, ang synchronous na kung saan ang mga mag-aaral ay sabay-sabay na nakikilahok sa online classes. Samantalang sa asynchronous, gagawin ng mga mag-aaral ang matinaktang gawain ng mga guro offline. Ngunit maaari pa rin silang mag-text or mag-send ng personal message sa FB Messenger kung sila ay may katanungan. Ang modular learning ay gagamit ng mga modules na mula sa DepEd. Ang mga mag-aaral ay susunod sa mga weekly home learning plan na ibibigay ng kanilang mga gurong tagapayo. Maaari rin nilang i-text ang kanilang mga guro para sa mga katanungan. Do's and don'ts for online class o mga dapat at hindi dapat gawin sa inyong mga online class.
Bago mag-login sa inyong mga online class, siguraduhin na handa ang lahat ng kinakailangan na school supplies tulad ng notebook at ballpen, pati na rin mga gagamiting gadget, headset at internet connection. Katulad ng old normal, dapat tayo ay on time din sa ating new normal na klase. Siguraduhin na tayo ay nasa lugar na may maayos na lighting, huwag umupo against the light. Kayo din ay hinihikayat na makilahok sa inyong mga klase. Siguraduhin din na nakamute ang inyong microphone o i-on lamang ito kung kinakailangang sumagot. Kung mayroong mga katanungan, maaari itong i-type sa chat box ng Google Meet. Iwasan na mag-chat ng mga walang kinalaman sa inyong aralin. Gawin na lamang ito sa inyong mga group chat. Kung maaari at may budget naman, mas makabubuting gumamit ng headset o headphone upang mas malinaw na marinig ang tinuturo ng guro. How to stay safe online. Create a strong password. Be careful while posting pictures, videos, and other information on websites that leave digital footprints. Report immediately to the support team of the site if you suspect that your account has been hacked. Set up your computer for an automatic antivirus software and operating system. Don't reveal your personal information like age, address, phone number, school name, because these can lead to identity theft. Don't post your friends' information on networking sites that can put them in danger. Don't forward anything that you read in social media without verifying it from a trusted source. Don't leave your account unattended after login. Log out when you are not using it. Don't create fake profiles for yourself on any social networking sites. Don't use personal devices such as personal USBs or hard drives on public networks or computers. Rules and reminders to parents. Ang learning packet na ibibigay ay naglalaman ng mga impormasyon ng pakikipag-ugnayan sa paaralan kung saan naka-enroll ang iyong anak. Siguraduhin maitabi ang impormasyon at huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa gurong tagapayo ng iyong anak o iba pang guro at administrador ng paaralan. Ang isang taong panuruan ay hahatiin sa 4 na markahan na may 8 hanggang 10 linggo bawat isa. Ang mga aralin ay nakasalig sa Most Essential Learning Competencies or MELCs mula sa kagawaran ng edukasyon. Sa pamamagitan ng lingguhang mga module at mga karagdagang kagamitang panturo sa pag-aaral na ipagkakaloob ng inyong paaralan, maaasahang patuloy ang pagkatuto ng inyong mga anak. Malaki ang gagampanan ninyong papel sa pagkatuto ng inyong anak. Kayo po ang mangangasiwa na pang-araw-araw na gawain na nakasaad sa lingguhang plano ng pagkatuto at lingguhang mga gawain. Aktibo at regular ng kapag-usap sa gurong tagapayo at iba pa niyang guro sa iba't ibang asignatura. Maniniguradong may komunikasyon sa pamamagitan ninyo at ng iyong mga anak upang matiyak ang pagkatuto niya. Hinihikayat na dumalo sa mga virtual orientation at lahat ng mga pagpupulong ng mga magulang na ilulunsad ng paaralan. Mga paraan na pagsuporta sa inyong mga anak. Magkaroon ng routines. Kamustahin ang iyong anak sa simula at pagkatapos ng bawat araw. Kung hindi taliwas sa iyong tradisyon o pananampalataya, manalangin kayo ng iyong anak sa simula at bawat sesyon ng pag-aaral. Huwag mag-atubiling linawin sa guro ang mga hindi maunawa ang gawain ng iyong anak. Tulungan ang iyong anak na maging organisado at magtakda ng mga layunin sa araw-araw. Hikayatin ang iyong anak na mag-ehersisyo araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain at minom ng maraming tubig. Magtakda ng isang lugar para sa kanyang pag-aaral.
Ang bawat tahanan ay magkakaiba ngunit mahalaga ang tahimik at komportableng lugar para sa kanyang pag-aaral. Kung maaari, ito ay dapat isang lugar na kung saan lagi ang pamilya. Taliwas sa paniniwala ng marami, di kailangan nag-iisa ang bata para makapag-aral ng mabuti. Hindi ito makatutulong sa kanya dahil makararamdam lamang siya ng pagkabagot at magsisilbing hamon sa pagsubaybay ng magulang sa kanyang anak. Kung maaari, kailangan magkaroon ng isang malakas na signal ng internet, lalo na para sa mga mag-aaral na nasa baitang ika-4 hanggang ika-12. Alamin ang estilo ng pag-aaral ng iyong anak at ihanda ang lugar ng iyong bahay na kung saan ay komportable siyang makakapag-aral. Gusto ng ilang mga bata ang lubos na katahimikan, samantalang ang iba ay nangangailangan ng musika o ingay. May ibang mag-aaral na komportableng mag-aral habang nakaupo sa upuan na may lamesa o di kaya ay nakaupo sa sahig at ang iba naman ay gustong nakahiga sa banig. Hayaan natin sila kung anong estilo ang pag-aaral ang lapat sa kanila para matuto. Tuklasin ang oras kung kailan sila produktibo at aktibo sa pag-aaral. May mga batang handang mag-aral sa umaga. Ang iba ay sa hapon. Walang oras na mas maigi kaysa sa iba. Depende ito sa kahandaan ng isip at katawan nila. Anumang edad ng mag-aaral, alamin kung ano ang pinakamahusay na pamamaraan para masubaybayan ninyo ang pag-aaral ng iyong mga anak. Alamin kung anong klaseng tutok ang kailangan nila. Malaki ang bahagi ninyo sa lubusang pagkatuto ng inyong mga anak bilang tagagabay sa kanila. Napakahalaga rin po ng pagsubaybay ninyo sa tuwing ang iyong mga anak ay naka-online. Kung mapapansin na ang inyong anak ay hindi na mapakali sa upuan, gumagawa ng iba't ibang rason tulad ng nauuhaw, nagugutom o inaantok, marahil ito ay mga senyales na kailangan na magkaroon ng break time ang bata. Bigyan ng 5 hanggang 10 minutong break ang inyong mga anak. Process flow for tablet distribution. Ang tentative schedule para sa distribution ng mga tablets ay mula September 23 to September 30. Ang exact date ay i-announce ng advisor ng inyong mga anak. Ang distribution ng tablets ay gagawin lamang sa paaralan ng Cruz Naligas High School. Mga hakbang na dapat sundin sa pagkuha ng tablet. Magsuot ng face mask at face shield. Tumapak sa disinfection mat sa pagpasok ng paaralan. Kumuha ng health declaration checklist mula sa guard. Magpakuha ng temperatura at isulat ito. Ugaliing mag-sanitize ng kaway tuwing may hahawakan. Panatilihin ang 1 meter physical distancing. Ang mga magulang na kukuha ng tablet ay daraan sa mga station ng verifier, utility, at ng property. Station 1. Dali ng lahat ng dokumento o requirements. 4 na kopya ng orihinal na sinagutang kasunduan. Makukuha ito sa guardhouse or gate ng paaralan. Orihinal at photocopy ng ID ng mag-aaral last year o school year 2019-2020 o anumang pagkakakilanlan. Kopya ng birth certificate ng mag-aaral. Orihinal na report card ng mag-aaral. Orihinal at photocopy ng valid ID ng magulang o guardian ng mag-aaral. Station 2. Pagsasauli ng hiram ng mga aklat na mag-aaral. Kinakailangang isauli
ang aklat na pinahiram sa mga mag-aaral noong nakaraang school year 2019-2020. Kung naisauli na ang hiniram na aklat, ay magdala ng patunay. Kung bagong mag-aaral o transferee, ay dumaan pa rin dito para sa clearance. Station 3. Pamamahagi ng tablet sa magulang o guardian. Isusumite ang lahat ng beripikadong dokumento o requirements na dumaan sa Station 1. Implementing rules and regulations for tablet distribution. Mga dapat tandaan sa pagkuha ng tablet. Sino-sino ang kwalipikadong makatanggap ng pahiram na tablet? Ang lahat ng mag-aaral sa junior at senior high school sa lahat ng pampublikong paaralan ng Quezon City ay kwalipikadong makatanggap ng pahiram na tablet. Ano-ano ang kasama sa ipapahiram na tablet? Ang ipahihiram na tablet ay may kasamang mga accessories at SIM card na may buwan ng internet allowance. Ang lahat ng ito ay dapat ingatan at pangalagaan sa lahat ng oras. Kung sakaling sira o kulang ang accessories ng tablet na natanggap mula sa paaralan, ano ang dapat gawin ng mga magulang? Responsibilidad ng magulang na agad itong i-report sa taong pinagkuwanan nito upang ito ay masuri o mapalitan agad. Tandaan, ang pagre-report ay dapat mabilisan. Ito ay dapat gawin habang ikaw ay nasa paaralan pa. Ang mga pinahiram na tablet ba ay may kasamang mga learning apps? Oo, ang mga tablet ay may kasama ng learning apps katulad ng Google Meet, Google Classroom at iba pang security apps. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-modify, disable o pag-uninstall ng mga nasabing apps. Kung sakali na masira ko ang tablet, ano ang dapat kong gawin? Responsibilidad ng magulang at ng mag-aaral na i-report agad ito at dalhin ito sa kanyang class advisor. Ang gagastusin sa pagpapaayos nito ay sagutin ng magulang at mag-aaral. Tanging mga authorized service center lamang ang maaaring mag-ayos nito, kaya huwag subukan na ipaayos ito kung kanino lang. Hindi ba may warranty ang tablet? Oo, may warranty ang tablet, kaso ito ay pasok lamang sa mga issues katulad ng hardware defects. Hindi kasama sa warranty ang pagkahulog, pagkasunog, wiring surges, nabuhusan ng kung anong likido, normal wear and tear, at pagkawala ng mga accessories nito. Kung sakaling nawala ito o nanakaw, ano ang dapat gawin? Ang magulang o guardian ay dapat maghanda ng mga pangunahing papeles. Una, police blotter. Pangalawa, certification and sworn affidavit. Ang mga ito ang magpapatunay na nawala talaga ang tablet. Kung sakaling hindi may handa ang mga papel na ito, babayaran ng magulang o guardian ang tablet na nawala o nanakaw. Maaari ba akong mag-download ng games, Netflix o gamitin ito sa business ni mama o papa? Hindi maaari. Ang tablet at internet na pinahiram ng lokal na pamahalaan ay dapat lamang gamitin sa pag-aaral. Mahigpit na pinagbabawal ang paglalaro, panonood ng malalaswang panoorin, cyberbullying, pagda-download ng mga app na walang kinalaman sa pag-aaral ng mag-aaral. Bawal din itong gamitin sa online business. Ang mga magulang ay responsable sa anumang paglubag nito. Maaari bang gamitin ang tablet sa labas ng bahay? Para na rin sa kaligtasan ng mag-aaral at ng tablet, ang tablet ay dapat gamitin lamang sa loob ng tahanan, maliban na lamang na inutusan ka ng guro na gamitin ito sa labas. Kailan ko dapat isauli ang tablet? Ang tablet ay isasauli sa huling araw ng ika-4 na markahang pagsusulit. Ngunit kung sakali magpasya ang mag-aaral na huminto sa kanyang pag-aaral, sa loob ng 5 araw ay kailangang isauli agad ito sa paaralan. Kung sakaling ako ay lumipat na ng paaralan, ano ang dapat kong gawin?
Responsibilidad ng magulang na agad itong isauli sa paaralan o sa class advisor. Ngunit kung ang lilipatang pampublikong paaralan ay bahagi pa rin ng Quezon City, hindi na kailangang isauli ito. Ngunit kailangan pa rin ipaalam ito sa paaralan para magkaroon ng tamang koordinasyon at inventory. Ano ang parusa sa mga magsasanla o magbebenta ng tablet na ito? Ang mga mapapatunayang nagbenta o nagsangla ng tablet ay pagbumultahin ng 5,000 piso at hindi na muling makakatanggap pa ng tablet mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ano ang parusa sa mga taong bibili o pumayag isanla ang tablet sa kanila? Ang mga mapapatunayang bumili o pumayag na isangla ang tablet sa kanila ay pagmumultahin ng 5,000 piso o at maaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ano ang parusa sa mga mag-aaral na magda-download ng games, movies at apps na wala namang kinalaman sa pag-aaral? Unang paglabag, pagbawi sa tablet sa loob ng 1 linggo at kinakailangan sumailalim sa guidance counseling. Pangalawang paglabag, pagbawi sa tablet sa loob ng 1 buwan at pagbabayad ng 1,000 piso. Pangatlong paglabag, pagbawi sa tablet sa buong taong panuruan at pagbabayad ng 3,000 piso. Paano malalaman ng QC, LGU ang mga nasabing paglabag? Mayroon kasi tayong tinatawag na inspection team na binubuo ng mga representatives galing sa Quezon City LGU, Schools Division Office, School Principal, General PTA at Barangay Officials. Kasama rin sa obligasyon ng mga magulang at mag-aaral na makilahok sa regular monitoring and evaluation na gagawin ng nasabing inspection team. Ang lahat na nasabing impormasyon ay nagmula sa Implementing Rules and Regulations pursuant to Ordinance Number SB 2954 Series of 2020 of Free Use of Tablet for Public School Students Ordinance of Quezon City. Narito po ang pahintulot ng magulang na kailangang maipasa sa magurong tagapayo o advisor ng iyong anak. Maaari itong ipaprint, sagutan at kunan ng larawan at ipadala sa advisor. Kung wala namang paraan na ito ay maprint, maaari itong kopyahin sa isang bond paper, sagutan at kunan ng larawan at muling ipadala sa advisor. O di naman kaya maaari po kayong dumaan sa paaralan at kumuha ng kopya sa guard. Ito ay muling sagutan at kunan ng larawan at ipadala sa advisor ng inyong anak. Salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay. Ito po ay isa sa mga dokumento na sasagutan at pipirmahan ng mga magulang para sa pagtanggap ng tablet para sa kanilang mga anak. Para naman sa iba pang mga paalala, ang mga sectioning ay naibigay na po sa mga bagong advisors. Kayo po ay maaaring i-text or tawagan base sa inilagay ninyo sa online enrollment form o sa LESF. Maaari rin kayong i-message ng mga advisor through FB Messenger. Kung maaaring gawing kumpletong pangalan ang ilagay ng inyong mga anak sa kanilang FB account upang mas mabilis silang mahanap ng kanilang mga advisor at subject teachers upang sila rin ay maidagdag sa mga Google Classroom o iba pang mga academic group. Kung maaari din po ay gawin nilang profile picture ay ang kanilang picture na naka-uniform upang mas madali silang makilala na estudyante ng Cruz na Ligas. Ngayong taong pampanuruan ay wala pong bearing ang mga section ng ating mga anak. Hindi katulad last year na pag sinabing Sampaguita, Diamond, Quisumbing o Rizal, ito ang Section 1 at ang iba ay Section 2, 3 at kung ano pa. Ang tanging hangarin ng paaralan ay maituro ang mga itinakdang aralin ng kagawaran ng edukasyon at ito ang MELCS.
at maibigay ang mga kagamitan na maaaring gamitin ng mga bata sa pag-aaral katulad ng mga tablets na pahiram ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kami po ay lubos na umaasa na kayong mga magulang at mga guardian ang aming katuwang sa pagpapatuloy ng pagkatuto ng inyong mga anak. Nawa ay panghawakan natin ang mantra ng ating paaralan, kaya nating lahat hanggat sama-sama. Muli, maraming salamat sa inyong pakikibahagi.